Hello mga ka-offloader, mga ka-OFW, mga ka-Earthlings. Welcome back to my channel. Thank you very much. Dagang salamat, katir syukran sa ating mga subscribers at sa ating mga viewers dyan. Sana kung bago ka pa lang sa ating channel at hindi or dati ka nang nanood pero hindi ka pa nakapag-subscribe, pakipindot naman ang subscribe button saka bell button para notified ka palagi. Pag-usapan naman natin ngayon ang top gainers sa Philippine stock market, pero maiba tayo ngayon, bangko na naman. So meron tayong BDO, PNB, Swiss, BPI, SICB, UBP. So bangko na naman ang ating pag-usapan ngayon dahil umangat ng 0.49% ang financial. So mga bangko yan, So ang Philippine stock market is down naman tayo ulit. Aray ko po, 0.41 negative sa 5,947. So ano bang nangyayari? So most active, yan sila, most active na green at most active na pula. Advance naman natin, yan sila. Puro green yan kasi advanced. Decliners, ito naman puro negative. Kawawang cowboy ang ating Jollibee. Ano na nangyari? Nawala na ng pakpak. So ipit na naman tayo. So umpisa natin kay Bangko de Oro, BDO Unibank. So kung ikaw ay isang OFW at nag-iipon sa Bangko de Oro, ito ang dapat na gawin mo. Itigil mo yung pag-iipon dahil wala kang makukuha sa ipon-ipon mo na yan, So yung pag-ipon mo dapat hatiin mo. So dapat at least 50% sa inipon mo ilagay mo kay BDO mismo. Bangko din yan kung nag-savings ka kay BDO, nag-ipon ka lang kay BDO, bakit ayaw mong bilhin si BDO mismo? BDO to, Bangko de Oro, safe na safe ka rin dito dahil parang savings lang to dito. Ang kaibahan lang dito sa savings mo ay kumikita ka ng malaki kaysa savings mo. Magkano lang ba sa savings ang binibigay ni BDO sa iyo? Sabihin natin 1%, 2%, malaki na yan. Pero kung bilhin mo si BDO mismo, maging isang may-ari kanila, part-time owner, dahil may hawak ka na maliit na shareholder o malaki pa, ay kikita ka, magkaroon ka ng dividendo. Sa dividendo pa lang, panalo ka na 1.1 pesos kada share mo. Diba? Noong Marso siya namigay, ang next naman niyang pamigay, 4 na bisis to siya namimigay, ngayong June 1726. So may piso ka namang matanggap sa June 30. So parehas lang yung buwan na magbigay. Last niyang binigay dito March naman, so namigay na siya ngayong March. So next niyang bigayan is June naman, So saan ka pa diyan, di ba? Katulad ko, meron akong share na 381 kay BDO. Maliit pa lang kasi na yung natin, hati-hati sa mga stock na hawak natin. Ibig sabihin, yung 381 na yan, meron akong matanggap na 300 pesos lang din, di ba? Kasi 381 multiply mo ng 1.1, so almost 400 pesos yan na matanggap ko na share, di ba? 381 times mo ng 1.1, so meron akong matanggap na 419. So nakatanggap na tayo nung Marso, 419. Sinong magbibigay sa iyo ng 419? So dahil ang 381 na yan, ang ko diyan is 381 multiply mo ng 138.57 pagbili ko. So meron akong 52,000 na pesos, di ba? So tumubo ako ng 400. Sabihin na natin, divide ng 52,000. So ibig sabihin, yung pira ko, kumita siya ng 7%, di ba? Times 100. So 7% na interest rate ang kinita ng pira ko. So saan ka pa niyan?
apat na bisis to siya namimigay ng 1.1. So, bakit ayaw mong kumita ka sa pamamagitan ng dividendo mismo? At paano naman pag umangat si BDO, mahit yung target price natin na 186, 177. Ibig sabihin yan, kung nakabili ka dito yan, at mahit yung target price, tumubo naman ako ng 30%. So, ibig sabihin, yung 52,000 ko, multiply ko siya ng 30%, 52,000, multiply ko ng 0.3, ay kumita ako ng 15,600. Di ba? So, yung pira ko plus 52,000 ay naging 67,600 na sa loob lang ng isang taon. Kunwari, isang taon yan mahit niya. Di ba? Mahit naman talaga yan yung target price ng mga babalikan naman yan ni BDO. So, yan ang nakaganda dito sa stock kung maging part-time owner ka ni BDO. Kaysa savings mo lang din, di ba? Hindi ka naman sabihin, oy, baka manghina si BDO, wala nang kasi wala nang mag-iipon doon sa BDO eh. Hindi naman pwedeng walang ganun eh. Meron pa rin nag-iipon sa BDO kasi dito sa stock kasi, kailangan ang ilagay mo dito, surplus. So, yung pag-iipon mo sa BDO, surplus na yon eh. So, hatiin mo lang siya para meron ka ring 50% na pwede mong madukot-dukot pag may mga kailangan ka na madalian. So, hindi pa rin mawala yung mag-iipon doon sa BDO. At kahit na mawala man yang mag-zero savings man yan, wala nang mag-deposit ka BDO dahil binili ni BDO, binili ng mga tao si BDO mismo, tatakbo pa rin si BDO kasi may pira pa rin siya, bumili ka lang share, di ba? So, meron pa rin tumatakbo pa rin yan. So, yan si BDO, ilagay natin yung target price natin diyan, yan banda. So, ilipat naman natin yung yung last natin para mamarkahan na diyan natin na. So, ito siya, ganyan. So, dito yan. So, pwedeng mag-pullback kung mahina, Pero sa palagay ko, tuloy-tuloy na to na magkabalikan na ang presyohan natin. So, ginaganon lang natin kasi pullback naman, up, down naman yung presyo ni BDO eh. So, hindi naman ibig sabihin na masunod yan eh. Basta ang direction natin is upward direction tayo. So, nasa 138 tayo nakabili at malapit na tayong balikan. Pag na-break tong 124 ni BDO, aangat yan at sa target price natin. Next naman is Philippine National Bank. Ito naman to. Si Philippine National Bank, kung meron kang ipon dito kay Philippine National Bank, bakit ayaw mong hatiin ang ipon mo? Bilhin mo rin si Philippine National Bank, PNB, kung PNB ang savings mo, namimigay din siya ng dividendo. Namimigay siya ng Marso, 1.65. Ilang bisis ba siya namimigay? Parang 2 bisis lang yata, o 3, September. So, 2 bisis lang, tag 1.38. So, malaki pa rin si BDO kasi una 1.38 lang. So, that is only 2.6 o 2.75, mga ganun. So, malaki pa rin kay BDO kasi 1.1, 4 na bisis, 4, Pero at least dito, meron pa rin. So, tingnan mo to, si PNB, hindi siya natitinag nung may mga kasi nandito lang siya nagkonso eh. So, malakas pa rin. Target price naman natin kay PNB is 60 to 63. So, ibig sabihin, 59 na, malapit na. So, si TradingView, ano bang target price niya? Tignan natin kasi masyadong na yung hindi natin update yan. So, 50 trading kay TradingView at 63 din siya, Pero ang natin dito, mayroon tayong malaking presyo ni Philippine National Bank. Si Philippine National Bank, gumagawa siya ng bullish flag yan. Bullish flag yan. Yan. So, ibig sabihin yan, dadalhin mo tong na to, yung poste na yan, dinala mo dyan, at pwedeng humataw siya dito sa 80, So, pwedeng maging 80 yan yung natin kasi yung target price dahil, so kung ma-break man niya yan, pwede na siyang umangat, So, kailangan ni Philippine National Bank ay
i-break tong ano na yan siya 59 resistant at saka ito yan siya. So kailangan niya i-break yan 61. Tapos meron tayong sell order block dito sa 67 banda. So pwedeng si PNB mag ganon. 1 day time frame lang po tayo kasi Philippine stock market naman to, hindi naman to US market na mabilis ang galaw. So pwedeng gumanon si Philippine National Bank nasa 67 kasi mayroong dito at pwede ding mag pull back konti diyan tapos bago siya angat ulit So sa ngayon dito lang muna tayo sa 67 na target price, pero long term talaga natin is 80 kay Metrobank. At pag na-hit yung 80, magkano namang kikitain mo sa pera mo? Meron kang 34% o 35% na kikitain na angat ng pera mo. So yan ang nakaganda sa pag hindi ka lang puro ipon, hindi ka lang puro ipon na gusto mong lumago yung pera mo sa bangko, bilhin mo mismo yung bangko. Parang pakinggan na pwede ko bang bilhin ang bangko? Pwede. Dahil dito sa Philippine stock market pwede mo siyang, kasi nasa public siya kumbaga pwede siyang bilhin ng mga public na tao katulad natin, mga retailer tawag natin. So next naman si eSwiss. So eSwiss ay medyo bumaba siya nahulog, pero dahil meron siyang nagbigay kasi siya ng isa sa dahilan nito nahulog is dahil nitong tawag niyan ex-dividend date nung Mayo 8. Nung May 8 maraming nagbinta kasi nag-take profit na. Kasi yung iba kasi yung mga foreigner na iba maliit lang naman ang volume Kasi yung mga foreigner kasi kunwari bumili yan sila dito yan sila bumili, di ba? Yung mga foreigner kasi na investor, hindi yan investor, retail trader yan sila. Gusto nila kumita yung pera. So, kaya pag dito sila bumili, kasi isa sa nag-drive talaga ng presyo ng stock ay mga foreigner. Pag pinasok ng foreign buyers to, lilipad yung presyo, aangat yan. So, dahil bumili sila dito, kasi nakaalam na nila yung mga ex-dividend meron na yan silang mga record na kailan magbigay, kailan yung X. So alam na nila yan. So bago pa man yan, 1 month before, nagbubudiga na yan sila dito, nagbubudiga na yan sila dito sa baba, yan, nagbubudiga na yan dito, nagbubudiga na yung mga foreigners na yan. So nung bumili sila dito banda, at pagdating sa X-date, nagbintahan yan, kailan ba yung X-date? X-date is 8, saan ba yung 8 nalagay? Ito ba? Yan, 7. So itong kanila, yan kasi 7 last na bilihan So ito yung X-date, yung kanila, ito yan siya, yan. So yan siya. So ibig sabihin, nagbintahan na yung mga foreigners na nag-iipon dito sa baba. Dito sa yan dito, yan sila, dito sila nag-iipon. Nagbintahan na sila kasi nag-take profit na Kasi kumita na sila magkano ba yung nila tawag niyan. Yan. So 20% sa pira nila, di ba? At pag bumili yan sila, titingnan mo dito, yan ilang yan. 1 million. Ito, ilang magkasunod yan na 1 million din, di ba? Yan mga magenta na kulay, million na yan So diyan sila nag-iipon. So nung kumita na sila, yung pira nila million yung pira nila na binili kumita sila ng 10% o 20%, million na rin yung kinita, di ba? So, ganun yung mga foreigner investor. Pag, kaya tayo mga retailer, medyo ipit ka diyan, kung investor ka lang, So, kung investor ka lang din, long term mang gawin mo. 1 year after, 6 months, ganun, bago mo siya ibenta. Kasi angat, babalik naman yan siya Si eSwiss, babalik naman yan Ngayon nga, tingnan mo. Kasi yung mga din, yung mga foreign investor din na bumili dito, nagbinta, nag-umpisa na rin yan silang bumili para umangat ulit ng Kasi pag bumili sila dito, pag umangat naman yan, kikita naman sila, di ba? Yan 10% kumita naman yan sila ng pira. Ganun talaga ang pag-trade sa stock. So kung masabayan mo siya, kung
na ano mo na, naintindihan mo na ganito ang galawan pala, magkapira ka pa rin, ano? So, kung gusto mo siyang i-trade, hindi ka lang long-term investor, mas mabilis kasi ang lumaki ang pira mo pag i-trade mo siya. Ibig sabihin, buy and sell ka, no? Pag kumita ka na, sell ka. Pag bumaba ang presyo, bili ka ulit, binta naman. Ganoon yan eh. Katulad sa mga negosyante, di ba? Mabilis kumita ang mga negosyante o yumaman dahil nag-buy and sell sila. So dito ka, gusto mong mangnegosyo, dito ka sa Philippine Stock na hindi mo kailangan ng tao, wala kang pasahod, yan, mga ganon-ganon. So, ito naman ay meron tayo dito si BPI, down pa rin tayo si BPI. Anong nangyari na ito? So, hindi pa rin siya umangat, ano? So, may hawak tayo kay BPI. Dito tayo sa 126 na kabili. So, laki-laki yung ano natin, share na hawak ni BPI, nasa almost 3,000. So, parang bumalik na sa pandemic time yata. Yan, no? Dito bumalik na. So, ibig sabihin, kung bumili ka dito, maswerte ka. Kasi, mayroong chance na babalik yan. Kasi nandito na tayo sa pandemic level eh. Yan, no? Dito, tingnan mo yan. Di ba? Pandemic level to eh. Umangat pa rin. Ano? Natapos yung pandemic, umangat naman eh. So, ibig sabihin, pag matapos tong gira dito sa Middle East, na parang na malapit naman sa ano na, malapit na matapos ano. So maaring umangat na talaga yan ang mga bangko natin. So pwedeng umangat diyan, ano, balikan tayo. So si BPI naman gumawa siya ng bullish plug din at nasa sa baba pa siya. So maaari na tong mag-bounce back sa darating na mga araw, baka next week, ano. Titingnan na natin kung saan patungo si BPI. Pero ang target price natin is 147, 148 kay BPI. Next naman is Security Bank. So, kung hawak mo rin si Security Bank, bakit mo hinayaan na mag-ipon-ipon ka lang kay Security Bank? Bakit ayaw mong i-grab ang oportunidad na mabigyan ka rin ng 1.5 na dividends kada share? Ano? So, long term mo naman. Kasi parang yung pag-savings mo sa bangko, long term mo lang din yan eh. Habang bata ka pa, kunwari, nasa 30s ka pa, after 10 years, yung pira mo diyan, baka lumago na, ano? Kasi umaangat naman yung presyo na yan. Ayan, oh. Nung pandemic time, dito siya. Saan ba yung pandemic time niya? Nung pandemic time nga pala, angat nga siya dito. So, umangat, nag-down naman ulit, umangat, so down. So, ibig sabihin, nag-down siya. So, darating din ang panahon na si Security Bank ay aangat din. Ang target price ng ating mga broker is nasa 100 o 86, ano. So, yan ang nakaganda sa mga, kasi dito sa stock kasi, sa pag bumili mo yung mga bangko, hindi lang bangko bilhin mo, doble ang kikitain mo. May dividends ka pa at may capital appreciation, ano. So, dito naman tayo kay huling vlog natin kay Union Bank ay dito, ano. Sabi natin ay angat, ngayon umangat na talaga, ano. So, lipat natin yan si Union Bank. So, na-break na yung mga natin, resistant. So, ang kailangan namang i-break ni Union Bank itong dito sa bandang 26. Yan, merong at saka itong 27. So, pag na-break niya yan, ay pwede nang humataw si Union Bank, ano. So, ang sinabi natin ni Union Bank ay gagawa siya ng V pattern niya. Ayan. Ang V pattern ay ito yun. Yan, ganyan. Tapos ganyan. So, yun yung pattern na natin kay Union Bank. Ang target price is 30. Meron yata tayong na-hit na trigger na na trigger na. So, nilagay ko kasi itong trigger na to si Maynilad para ma-hit niya yung kung saan ako papasok eh. Singit natin, no. Dito kasi naglagay ako ng kay Maynilad na ma-break to niyang na yan. Pag na-break niya, ibig sabihin pwede na tayong pumasok kasi may chance na hahataw yan. So, meron tayong pira na nabinta natin si Spinning sa Pure Gold, baka bilhin natin to si
si Maynilad. So naisingit natin, nawala natin ito si Pure Gold, binabantayan ko rin siya na ma-break niya yung 47 para pwede nating pasukin ulit. Si Spinik naman, binabantayan ko ng 1.72. Wala, bagsak talaga si Spinik. Kaya tama lang yung paglabas ko kahapon. So yan lang po ang mga natin na review natapos ba natin si Union Bank? Natapos yun. Basta yun na yun, parehas lang yan sila. So, dahil papasok pa tayo, kakain, maraming salamat sa ating mga viewers. Huwag kalimutan mag-subscribe kung hindi ka pa nakapag-subscribe. So, sana naman may napulot kayong lesson learned sa ating pag-review sa Philippine Banks. So, sana ang mga OFW magbago ang paningin nila sa mga bangko, paano mag-invest para lumago ang pera nila na hindi lang puro ipon. Hindi ko naman sinasabi na huwag mag-ipon, mag-ipon pa rin pero hatiin mo lang. So, adios mi amigos, mi amigas, kater syukran, babus.